Sa araw na ito, bumiyahe sina Sir Onyot papuntang Panabo kasama sina Ma'am Aya, Nanay Lorna, at si Nanita. May mahalaga silang gagawin, ipapa-check up nila si Nanita. Ayon kasi sa mga guro nito, mas mabuting masuri siya upang malaman kung siya ba ay talagang slow learner. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan ng mga guro ang kakayahan ni Nanita at kung paano siya matutulungan sa pag-aaral. Bukod doon, ipapatingin na rin nila ang kanyang ngipin kung maaari pa bang patahan. Dahil dito, absent muna si Nanita sa paaralan. Ngayon lang kasi nagkaroon ng oras si Sir Onyot na dalhin siya sa Panabo. Nagpaalam na lamang siya sa guro ni Nanita sa pamamagitan ng chat at ipinaliwanag kung bakit ito wala sa klase. Pagdating nila sa medical center, naiwan muna si Sir Onyot sa labas kasama ang si Nanay Lorna at Nanita, habang sina Ma'am Aya ay pumasok sa loob upang magtanong tungkol sa pagpapatingin sa psychiatrist. Ngunit nang makalabas sila, may balitang hindi nila inaasahan, kailangan pala munang magpa-appointment bago makapagpatingin. Dahil dito, hindi muna natuloy ang check-up ni Nanita tungkol sa kanyang pag-iisip. Kaya nagpasya silang pumunta na lang muna sa dental clinic upang ipatingin ang ngipin ni Nanita. Ayon kay Sir Onyot, hindi pa niya sigurado kung pasta lang ang gagawin sa ngipin ni Nanita dahil ang dentista pa rin ang magdedesisyon kung bubunutin ba ito o hindi. Bago sila pumunta sa dental clinic, kumain muna sila. Natawa na lang si Nanay Lorna dahil nahirapan siyang gamitin ang tinidor sa in-order niyang pritong manok. Pagdating nila sa dental clinic, medyo natagalan sila sa labas. Marami kasing nakakilala kay Nanay Lorna at gustong magpa-picture kasama siya. Kahit saan pala sila pumunta, may mga taong natutuwa kapag nakikita si Nanay. Sa loob ng dental clinic, si Ma'am Aya ang nag-fill up ng mga kinakailangang form. At doon na rin nila napagdesisyonan na bunutin na lamang ang ngipin ni Nanita kaysa patahan upang hindi na ito sumakit muli. Habang naghihintay silang tawagin si Nanita ng dentista, makikita na parang walang kaba si Nanita. Tawang-tawa pa ito habang nakaupo. Kaya napatanong si Sir Onyot kay Nanay Lorna kung hindi ba siya kinakabahan para kay Nanita. Ngunit ayon kay Nanay, masaya siya dahil kahit papaano ay hindi na mahihirapan si Nanita kapag sumakit muli ang kanyang ngipin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas muna si Sir Onyot upang may bilhin sa labas. Ngunit pagbalik niya, may balitang medyo nakagulat. Ayon sa teller kanina, 1,500 pesos lamang ang minimum na bayad. Ngunit hindi nila inaasahan na 3 ngipin pala ang kailangang bunutin kay Nanita. Bukod pa rito, nagkaroon pa ng cleaning kaya umabot sa 12,000 pesos ang kabuoang bayarin. Hindi ito inaasahan ni Sir Onyot dahil akala nila ay isang ngipin lamang ang bubunutin. Ngunit kung tutusin, mas mabuti na rin ito para kay Nanita dahil ang dentista ang mas nakakaalam kung ilan ang kailangang alisin upang tuluyang mawala ang cavity at maiwasan ang muling pagsakit ng kanyang ngipin. Pagkatapos ng pagbunot, tahimik lamang si Nanita sa isang gilid habang di naramdam ang pamamanhid ng kanyang bibig dahil sa anesthesia. Samantala, natulala naman si Sir Onyot nang marinig ang kabuoang bayarin. Nasabi na lamang niya, "Grabe. Dito makikita na kahit hindi sila handa sa ganitong kalaking gastos, ginagawa pa rin nila ang lahat upang matulungan sina Nanay Lorna at Nanita." Kaya naman sa mga tunay na nagmamahal kina Nanay at Nanita, sana ay patuloy ninyong suportahan ang YouTube channel ni Sir Onyot at Ma'am Aya. Sa simpleng panonood, pag-like, at pag-share ng kanilang mga video, malaking tulong na ito upang mas marami pa silang matulungan, lalo na ang mga kapwa katutubo. Habang nag-uusap sila, napansin nila na umiiyak si Nanita. Tinanong siya ni Sir Onyot kung masakit ba. Sumagot naman si Nanita na oo, kahit may anesthesia. Marahil ay dahil ito ang unang beses niyang magpabunot at natakot din siya. Ayon naman kay Nanay Lorna, baka nasobrahan na rin sa sakit dahil 3 ngipin ang nabunot. Matapos ang lahat, naghintay muna sila sa labas ng dental clinic habang si Ma'am Aya ay bumili ng gamot sa Mercury Drug para kay Nanita. Habang pauwi na sila, makikita na nakatulog si Nanita sa biyahe. Marahil ay dahil sa pagod at sakit ng kanyang ngipin. Nang magising siya, tinanong siya ni Sir Onyot kung masakit pa rin ba. Sumagot naman siya na kaunti na lang. Biniro pa siya ni Sir Onyot tungkol sa kanyang mga ngipin upang gumaan ang pakiramdam nito. Huminto rin sila sandali upang bumili ng shake para kay Nanita. Ayon kasi sa payo ng dentista,
Mabuting kumain muna siya ng malamig na pagkain upang hindi sumakit ang bagong bunot ng ngipin. Hindi pa siya maaaring kumain ng matitigas o mainit na pagkain, kaya shake muna at kaunting tinapay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, kahit umabot sa 12,000 piso ang kanilang nagastos at hindi nila ito inaasahan, pinili pa rin nilang bayaran ito para sa kalusugan ni Nanita. Hindi man kalakihan ang kinikita nila sa YouTube dahil maliit pa lamang ang kanilang views, patuloy pa rin silang tumutulong kina Nanay Lorna at Nanita sa abot ng kanilang makakaya. Samantala, kinabukasan ay nagpasya si Sir Onyot na puntahan si Nanita upang kamustahin siya. Kamakailan lamang kasi ay nabunutin si Nanita ng 3 ngipin. Gusto rin sana ni Sir Onyot na papuntahin siya sa paaralan kung kayanan niya, dahil 2 araw na siyang absent at nalalapit na ang kanilang pagsusulit. Pagdating ni Sir Onyot sa bahay ni Nanay Lorna, agad siyang sinalubong ng isang hindi magandang balita. Ayon sa kanila, napitikan daw ng goma ang mata ni Nanita kaya ito ay nasugatan. Dahil dito, hindi muna siya makakapasok sa paaralan. Grabe ang dinaramdam ni Nanita sa mga sandaling iyon. Bukod sa bagong bunot pa ang 3 niyang ngipin, nadagdagan pa ang kanyang paghihirap ng tamaan ng goma ang kanyang mata. Hindi lamang pala ang gilid ng kanyang mata ang nataman, kundi pati ang loob nito. Habang kinakausap siya ni Sir Onyot, halatang hirap at halos maiyak na ang boses ni Nanita. Papunta na sana siya sa paaralan nang mangyari ang aksidente. Sayang talaga ang araw ng kanyang pagliban, lalo na at bukas na ang kanilang exam. Dahil dito, tinanong ni Sir Onyot si Nanita kung kaya pa ba niyang kumuha ng pagsusulit. Pinalakas din niya ang loob nito at sinabing dapat ay kayanin niya. Muli siyang nagtanong kung baka mamaya ay makakapunta na siya sa paaralan, ngunit agad namang umiling si Nanita. Hindi pa raw talaga niya kayang pumasok. Payan kay Sir Onyot, baka bukas na lamang siya makapasok. Ipinaliwanag din niya na kinausap at chinat na niya ang guro ni Nanita upang ipaalam ang nangyari, lalo na ang tungkol sa pagbunot ng kanyang 3 ngipin. Tinanong din ni Sir Onyot kung masakit pa ba ang kanyang ngipin, at agad namang sumagot si Nanita na hindi na. Kaya naman nag-isip ng paraan si Sir Onyot upang matulungan si Nanita. Plano niyang tanungin ang guro nito kung ano ang mga leksyon na napag-aralan nila sa mga nakaraang araw. Hihiramin nila ang mga ito upang mapag-aralan ni Nanita sa bahay. Ayon kay Sir Onyot, ipapakuha niya kay Ma'am Aya ang mga leksyon mula noong unang araw hanggang ngayon. Sa ganitong paraan, kahit nasa bahay lamang si Nanita ay maaari pa rin siyang matuto. Silang dalawa ni Ma'am Aya ang magsisilbing tutor niya upang kahit papaano ay makapaghanda siya para sa nalalapit niyang exam. Bago tuluyang umuwi, kinausap din ni Sir Onyot si Chris, ang asawa ng kapatid ni Nanita na si Juanita. Tinanong niya kung naitanim na ba nito ang mga binigay nilang buto ng gulay. Sumagot si Chris na hindi pa, dahil inuna muna niyang manghernal sa lupang pagtataniman upang malinis ito bago taniman. Nalaman din ni Sir Onyot na kahapon ay nanghernal si Chris kasama si tatay sa sakahan ni Ma'am Aya. 500 piso ang kinita ng bawat isa sa kanila sa isang araw na trabaho. Mabuti na lamang at hindi tamad si Chris. Masipag siyang tumulong sa bukid at madalas sama-sama kay tatay sa sakahan. Bukod pa rito, madalas din siyang manghuli ng palaka na ginagawa nilang ulam sa bahay.